ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Panginoon. Okay, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, guro. Magandang umaga, mga guro. Okay, bago kayo maupo, pakitingnan niyo kung may kalat. Kung walang kalat, pakiayos na ang upuan. Magandang umaga, Tigil. Bakit ka late? Pakipihit na yung pangalan mo sa attendance chart bago maupo. Okay, tignan natin kung sino ang mga lumiban sa ating attendance chart. Si Princess Hyacinth lang, pakita lang ang ito ating secretary. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, may mga alituntunin kayong dapat na sundin mula sa simula hanggang sa matapos ang ating talakayan. Okay, maaari na itong pakibasa class, pakibasa po ng sabay-sabay. Alituntunin sa loob ng silid-aralan. Una, lalahok at tutulong ako sa bawat gawain. Pangalawa, makikinig ako kapag nagsasalita ang guro. Pangatlo, gagamitin ko ang aking kaalaman sa pagpapahayag ng ideya. Panghuli, tatahimik at maging mapagmasid ako kapag ang ibang grupo ay may presentasyon. Malinaw ba sa inyo ang ating alituntunin sa loob ng silid-aralan class? Yes, Okay. ma'am. Inaasahan ko sa inyo ang inyong kooperasyon at pakikiisa sa bawat gawain na ating gagawin ngayong araw. Naintindihan, class? Yes, ma'am. Okay, bago tayo magsimula sa mga gawain, ipapaliwanag ko muna ang pagpupuntos. At bago pala yon ay, hindi ba pinangkat ko kayo kahapon sa dalawang pangkat? Yes, ma'am. Okay, maaari bang yung bawat pangkat ay pumunta sa magkaibang hali ng upuan? Ang pangkat 1 dito, ang pangkat 2 dito. Hindi na po kailangan pag-inay, maayos po sanang pumunta sa mga upuan. Okay na po? Okay. Ang group 1 ay tatawagin natin mga Pobre Paliw. Okay, ang grupo naman ay tatawagin natin Nagustuhan niyo ba yung mga pangalan? Okay. Ito yung itataas ninyo kapag kayo ay sasagot na mamaya sa mga gawain. Sa inyo ang Pobre Paliw. At kayo naman ay okay. Ipapaliwanag ko na ang pagpupuntos class. Makinig muna. Ayan. Okay. Ang gintong onsa ay para sa dead boys. Okay? Ang pilak naman ay tumasa 5 boys. At ang pinakadisiplinado at masiglang grupo ay sa kanila mapupunta ang lahat ng Kaya sana sa mga bawat gawain ay makipag-cooperate ang lahat. At higit sa lahat, dapat ang bawat grupo ay disiplinado kung gusto nyo makuha ang mga ito. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Yes, ma'am. Okay. May ipapakita akong larawan sa inyo. Bakit kayo tumatawa? Kamukha niya. Okay, class. Sino sa inyo ang nakakilala kung sino siya? Kilala niyo ba? Okay, napapanood saan? TV. Yes, napapanood sila sa mga teleserye.
Gusto kong marinig. Balaeda. Mata? Uloy. Mata? Pobre. Okay. Sila yung mga magandang, mayamang, matapobre sa bawat pelikula. Okay. Meron ulit akong ipapakitang larawan sa inyo. Nakaganon sila. Ayan. Sa tingin nyo, sakap ay sa Noli, sa Noli Mitangire, sino kayang kauhan nito? Si Victorina o si may pagkakatulad na silang dalawa? Yes! Okay, ano yung napansin niyo sa mga mukha nila? Matandaan! Matandaan? Ano pa? Mataas ang sila, yung mga balang sila. Bakit? Ano ba yung napansin niyo sa mukha niya? Maraming makeup. Okay, maraming makeup o colorant sa mukha. O nababagay nga ba sa mukha niya? Ano? Hindi nababagay sa mukha niya kasi ano ba namang kulay yan? Bumabagay ba, class? Okay. Konektado kaya yan sa ating tatalakayan? Okay. Sabihin niyo nga kung sino siya. Okay, siya si Doña Consolacion. Siya ang magiging bida sa ating talakayan ngayong araw. Okay, nasa Kabanata 39 na tayo at ang pamagat ay si Doña Consolacion. Okay, para sa unang gawain, narito ang unang gawain. Hilig muna natin para pakita niyo. Hirap ng Pilipino. Okay, pakibasa nga muna po ang panuto, class. Manuto! Tukuyin ang nawawalang letra upang mabuo ang salita kasi kahulugan ng salitang may salungguit sa bawat pangungusap. Okay, nakuha ang panuto, class? Yes. O, pagkatapos ninyong sagutan, ito ay gamitin ninyo sa pangungusap. O, maghanda-handa na yung mga gustong sumagot. At pagkatapos kong mag-hudyat, itaas nyo ang inyong hindi lang makuha nyo kanina. Dahil ang bawat sagot ay may kaakibat na 5 points. Okay, number 1. Pakibasa nga po ang unang almo sa class. Hindi nyo kailangang ma'am, itaas ka na lamang yung binigay ko kung gusto nyo sumagot. Okay. Mga pobreng baliw. Ay, okay, tama ba, class? Mayroon silang okay, next, number 2. Ay, wait lang. May nakalimutan tayo. Gamitin mo nga ito sa pangungusap, Tyron. Yung nakakainis mo. Oo. Nakakainis ang... Nakaiinis. Nakainis ang mukha ng aking kaaway. Okay, next, number 2. Pakibasa muna, class. Mali ang paratang sa nawawang baliw. Ayun, si Romy. Nagtatas ng kamay si Romy. Yes, me. Baka yes, yes. Game of yes. Rami, yes. G10. Next. Okay, tama ba, class? Yes, ma'am. Okay, ang kasing kahulugan ng paratang ay bintang. Romy, maaari mo ba ikaw gamitin sa pangungusap ang salitang bintang?
ganito pinagbitaan akong magnakaw ng manok. Okay, tama. Next. Pakibasa ang pangungusap class. Naalkat sa lahat ang mga pangyayari. Ma'am! Daniel. Ayaw ko lang. Okay, tama ba class? Yes. Ang kasing kahulugan ng nahantad ay? Nabunyag. Okay, Daniel. Gamitin mo sa pangungusap ang salitang nabunyag. Gagawin niyo ang aking sikreto. Okay, tama? Ay, sa akin na. Next. Number 4. Okay, number 4. Pakibasa muna. Nakakahagis ang awit ni Sisa para sa kanyang mga supling. Okay, ano ang kasing kahulugan ng salitang nakakapis? Jamila. Tama ba? Yes, Tama ba? ma'am. Ma'am, no. Ay, Melody. Mali. Wait lang. Isusulat ni Melody yung tamang sagot. Ay, Next. Tama ba class? Nakalulungkot. Okay. Jamila, gamitin mo nga ang salitang nakalulungkot sa pangungusap. Nakalulungkot ang nangyari sa akin. Kay Sisa. Okay, tama. Sa last number, pakibasa nga ang pangungusap. Grabing sulat yun. Mali. Hindi namin naintindihan. Okay. Okay, tama ba? Yes. Prince, gamitin mo nga ang salitang nagkukunwari sa pangungusap. Nagkukunwaring nanguha ng ballpen sa highway. Bakit? Napasok mo pa ng convent. Okay, ulitin. Ulitin. Ibang pangungusap. Nagkukunwaring mo ba yun si Jerry? Okay, tama. Okay, bago tayo dumako sa pangalawang gawain, humanap kayo ng o pumili kayo ng isang representative mula sa inyong group para pumili sa bulsa ng Tonya. Tig-isa. O, Jayan. Alam mo, magkanig. Okay. Mamili kayo sa bulsa ng Tonya dahil ang pipiliin nilang papel ay ang mga gabay na tanong. Na kung ano ang mapipili nila, yun ang sasagutan ninyo pagkatapos nating manood ng kabanata. Okay, mamili na kayo. Okay? Okay, pakikip mo na. Maupo. Okay. Bago tayo manood, class,
Gabing yaon, ang senyora ng Alferez ay tila nag-aantok na nakahilig sa silyong malaki. Ni hindi idinungaw ang malaki niyang mukha sa nagdaang prosesyon. Nakita sana ang namimintog na ugat sa kanyang noo, ang maitim at kulay talong niyang labi na laging may nakasupalpal na tabako at kanyang maiinggiping paningin. Ang kagayakan niya ay napakapangit. Ang tanging palamuti ay isang panyong nakatali sa ulo. Ang baroy pranelang bukhaw na pang-ibabaw at isang sayang pumupas na naglalarawan sa mga yayat at pipikita na ikinukuyakoy madalas. Nang umagang yaon, ang paraluman ng Guardia Civil ay hindi nakapagsimba dahil sa hindi pinayagan ng kanyang asawa. Ikinahihiya nito ang katawa-tawa niyang pananamit, bukod pa sa amoy nitong tulad ng pasuyo ng Guardia Civil. Ang di pagpayag ng Alferez ay sinamahan pa ng ilang tumayaw, kaya nag-iisip ng malalim ang senyora kung papaano siya makapaghihiganti. Nang matapos ang prosesyon, napakinggan ng mga Guardia Civil at Doña Consolacion ang malungkot na kundimang nagmumula sa mga labi ni Sisa. Ang awiting iyon ay tila nakapukaw sa katarungan ng mayayamot na si Doña Consolacion at inibutos kaagad sa Guardia Civil na taakyatin sa bahay si Sisa. Vamos, magkanta, ikaw! Hindi maunawaan ni Sisa ang utos ng Doña na itinatuwa naman nito. Upang ipabatid na hindi marunong ng Tagalog, ay sinadya niyang pagsasalita ng mali, upang sa gayon ay masabing siya ay mula sa Europa. Dahil sa ugaling ito, kaya siya madalas na masaktan ng Alferez na nahihirapan sa pagtutumpak ng kanyang pananalita. Tinawag ng senyora ang bantay at inutusang sabihin kay Sisa sa wikang Tagalog na umawi, sapagkat hindi ito makaunawa ng Kastila. Naunawaan naman agad ni Sisa ang iniutos ng bantay, kaya inawit niya ang Kundiman ng Gabi. Ang awit ay tumalab sa puso't damdamin ng senyora, kaya nabigla ito tumabas ang tunay na kaalaman niya sa Tagalog. Itigil mo! At kahit ka lang kumanta, ako'y nalulungkot. Tumigil sa pag-awit si Sisa. Ang bantay ay pamaang na napatingin sa senyora dahil sa marunong pala ito ng Tagalog. Napahiya si Doña Consolacion, kaya pinaalis ang bantay at ipiningit ang pinto. Matapos may lapat ang pinto ay hinarap si Sisa at nag-utos sa wikang Kastila. Baila! Baila! Hindi tuminag si Sisa, kaya't muling inulit ng senyora ang utos na sinabayan ng pagtindak at paglundag. Napangiti si Sisa. Ang senyora ay tila nakahalata at tumigil. Kinuha ang latigo at sa pamamagitan ng palo sa paa ay pinasayaw ang baliw. Nag-init ang Alfereza, kaya dinalasan ng pamamalo hanggang sa namuwal si Sisa na dumaraing at inahaplos ang tama ng latigo. Ang Doña ay tuwang-tuwa sa kanyang pagmamalupit, kaya hindi niya namalayan ang pagdating ng asawa. Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi ka man lang nagmagandang gabi? Hindi sumagot ang Alferez at sa halip ay tinawag ang bantay. Inutusan itong lengkin ng baliw kay Marta upang mabisnisan at magamot. Ipinagbilin din bigyan ng maraming pagkain at mainam na higaan at dinalaan ng bantay na huwag lapastanganin ito sapagkat kinabukas ay dadalhin si Sisa kay Ginoong Ibarra. Okay, naintindihan ang nilalaman ng kabanata class? Yes. O, gusto niyo bang marinig yung awitin ni Sisa? Yes. Okay, pakinggan natin. Ito mabuti.
Okay. Nagustuhan yung awit, class? Yes! Yun yung inawit ni Sisa. Hindi ka naniniwala? Yun yung inawit niya. Okay. May maisasagot na ba kayo sa mga katanungang napili ng mga pumili kanina? Okay. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ito. At pagkatapos ninyong sagutin ay pumili kayo ng 2 magbabahagi sa harapan. Tig-2 bawat pangkat. Okay. Magsisimula na ang oras, class. Magsimula na rin kayong sumagot. Bigay mo na yung isa sa likod para lahat kayo sumagot. Bigay mo na yung isa sa likod para magsiling kayo. Guys, class. Bigyan nyo na yung nasa sa likod, tapos para lahat sumagot. Okay, bigyan nyo na yung isa sa likod. Dito na, para makasagot kayong lahat. Bilis. Okay, mag-practice nyo na yung magbabahagi. Ito nga yung iba. Para hindi kayo mag-control. Practice nyo na yung magbabahagi sa harapan. Pumili kayo ng 2. Practice nyo na. Sino ba yung magbabahagi sa mga pili nyo? Si Romy at si? Okay. Romy at Birthday, mag-practice na kayo. Marami pa kayong oras. Silang magbabahagi sa harapan. Sino pa? Si Jasmine, ha? That's it. Dapat yung mapipili nyo magbabahagi ay maliwanag at malakas ang boses. Okay, ikaw, tapos na? Anong boses, ha? Kayo. Si Romy at si? Okay na ba? Kahit hindi pa tapos yung oras? Tapos na? Tapusin natin yung oras.
Tama ba ang ginawa ng Donya ng napagsamantalahan ang kalagayan ni Sisa, pangatwiranan? Para sa amin ay hindi, sapagkat ang pakikitungo at pakikiusap niya kay Sisa ay hindi maganda at hindi kaaya-aya ang kanyang ginawa kay Sisa. At isa pa, naisip niyang mas nakakataas siya kaya't ganoon na lamang si Doña Consolacion kay Sisa. Okay, class. Kahit tama nga ba yung sagot nila? Yes, Ang sagot nila ay, sa tingin kasi ng Donya, siya ay mataas na, kaya gano'n na lamang niya, gano'n na lamang niya pagsamantalahan ang kahinaan ni Sisa. Ano ba ang kahinaan ni Sisa sa kasalukuyan? Sa napanood natin. Siya ay? Okay. Tama nga ba na pagsamantalahan? Hindi. Dahil sinasabi nga nila na kapag ikaw ay pumatol sa baliw, ikaw ay? Baliw din. Mas baliw din. Kasi alam mo na ang baliw yung tao. Bakit mo ka papatulan? Okay, nakuha ang sagot, class. Naintindihan? Okay, next. Sino ang nakabunot ng pangalawang gabay na tanong? Ay, kayo rin? Magandang mabuhay po sa ating lahat. Ito po ang pangalawang katanungan na nabunot ng grupo ng Doña Juan. Ang tanong, anong karapatang pantao ang nilabag ni Doña Consolacion sa ginawa niya kay Sisa? Bakit? Ang karapatang pantao na nilabag ni Doña Consolacion na ginawa niya kay Sisa ay ang pananakit niya kay Sisa. Dahil hindi sinunod ni Sisa ang utos ni Doña Consolacion sa kadahilan ng hindi nito maintindihan ang sinabi ni Doña Consolacion dahil sa lengguwahe na ginamit ito. Okay. Naintindihan ang sagot nila, class? Yes. Ano ba ang mitadagdag nyo para patang pantao na nalabag ng Donya? Hindi, yung karapatang pantao. Karapatang pantao ni Sisa na nalabag ni Doña Consolacion. April? Pero tututusan niya na lang po si Sisa. Kasi pakiramdam niya pa ito, mas nakakataas po siya. Meron pa? Ano pa kaya yung nalabag niya? Nilabag niya yung karapatan ni Sisang respeto. Dahil lahat tayo ay may karapatang irespeto ng kapwa, ano ba man yung kagayuan at kalagayan natin. Naintindihan, class? Yes, ma'am. Next. Sino ang nakabuhin ng pangatlong gabay na tanong? Magandang umaga po sa amin lahat. Kami po ako po ng Pobreng Banyo at ito po ang aming nabunot na katanungan. Tama bang pagbawalan ng alferes na lumabas ang asawa, pangatwiranan? Para sa amin ay hindi tamang pagbawalan ng alferes na lumabas ang asawa dahil bilang isang tao ay may karapatan tayong pumunta sa isang lugar na nais nating puntahan at bisitahin. Okay, tama ba, class? Yes, Yes. Kahit ganoon pa man siya magpamit, magbihis, ganoon pa man ang kanyang itsura ay may karapatan pa rin siyang makipaghalubilo sa tao at sa iba. Okay, next. Panghuling gabay na tanong ay kayo rin, mga pobreng baliw. Pakibahagi ang inyong mga sagot. Magandang umaga, puro ang napili natin sa Pobreng Baliw ay ang huli pang tanong. Kung ikaw ang alferes, ano ang hakbang gagawin mo matapos mong makita ang pang-abusong ginawa ng iyong asawa sa walang katinuang sisisa? Paliwanag ang sagot. Ang aming sagot ay, kung ako ang alferes, ipagtatanggol ko at poprotektahan ko si Sisa. Sa halip, siya ay aabusuhin, pagsasabihan ko at disisiplinahan ko ang aking asawa sapagkat masama ang kanyang ginawa. Okay, tama ba, class? Yes. Napakahusay ng inyong mga kasagutan. Lahat kayo ay may gintong Okay, para sa susunod na gawain, ilarawan si Doña Consolacion batay sa pisikal na kaanyuan, ugali, pagkakakilala sa sarili at pagkakakilala
Okay, meron akong hugis ulap na papel dito. Dito nyo ilalagay yung mga kasagutan nyo. Bumunot na lamang ang bawat pangkat. Bunot. Okay. Okay, 5 minuto ulit para sagutan nyo yan. Magsisimula na ang oras. Isa lang, Mark. Oh, magtulong-tulong class. Makikooperate. Ang unang matatapos ay magkakaroon ng ginkong onsa. Bilisan class. O, yung unang matatapos, may ginkong onsa. 10 points na agad yun. O, yung unang matatapos, may ginkong onsa. Bilisan nyo. Tapos na, Mark. Natapos na? Okay, ang unang natapos ay grupo ng Donyang Juan. Sila ay may ginkong onsa. Sila lang ang shop. Tapos na? Okay. Magsimula na tayo. Kahit hindi pa tapos ang oras. Okay na, class? Pumili rin kayo ng magbabahagi sa harapan. Okay na? Okay, simulan natin sa pangkat na yung ano natapos. Pangkat ng Donyang Juan. Malakasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Dito po sa inyo ang guro. Kami po ang pangkat na Donyang Juan at irerepresenta po namin ang aming nabuto. Ang physical na kaanyuhan ni Doña Consolacion ay makapalang kolorete sa kanyang mukha, malubot ang kanyang mukha or balat at maitim ang kanyang labi. Ang pagkakakilala ng iba kay Doña Consolacion ay mayaman at masungit at Kastila, pag-iiba ng lengguwahe. Okay, tama ba, class? Yes! Makikinig yan sa larawan ng Donya. Yung isa. Okay, may ginkong onsa ulit ang grupo ng Donyang Juan. Okay, next. Mga pobreng baliw, ibahagi ng inyong mga sagutan. Magandang umaga sa ating lahat. Kami ay magrepresenta ng aming nabuto. Ang pagpapakilala sa sarili ni Doña Consolacion. Mas maganda kaysa kay Maria Clara at ang kanyang pagkakakilala sa kanyang sarili ay isang European. Ang ugali naman ni Doña Consolacion ay mata-pobre, masamang ugali, mapagmataas, walang respeto sa kapwa. Okay. Tama ba, class? Yes! Pakinig po ng mga sagot sa larawan ng Donya. Mayroon kayong ginkong onsa. Okay. Base sa mga isinagot nyo, class, ano yung nangingibabaw na katangian ng Donya? Pangit.
Ugali na, ay, sige, sa physical na anyo muna. Siya ay? Pangit. Ano ba? Malubog yung wala. Oh, MJ. Maraming MJ, ano pa? Matamis malamig. Yes, ano pa? Maraming color. Maraming kolorete sa mukha. Ano pa? Mamay labi. Yes, anong kulay ng labi? Kulay? Kulay? Hindi, kulay. Kulay ng talong. Talong. Okay, kulay talong. Okay. Para naman sa kanyang ugali o katangian. Ano yun? Ano yung mga ipapaw? Jaylin. mapagmataas. Ano pa? Mapagkapi. Mapa? Okay. Okay. Lahat ng inyong mga naging sagot ay tama. Si Donyo Consolacion ay hindi kilala o kilala sa ugaling mapag, mataas at mayabang. Okay. Para sa katanungang ito, lahat kayo ay may karapatang sumagot. Ngunit, ano yung sinabi ko kapag gusto niyong sumagot? Okay. Oh, kung kayo ay may makasalubong na pulubing palaboy-laboy sa daan, ano ang gagawin nyo? Prince. Ma'am, bibigyan ng pera ng pangkain niya. Ay, tapos tutulungan. Okay, maraming pera si Prince. Tama. Ano ba? Jaime. Bibigyan ng pagkain. Bibigyan ng pagkain. Ano ba? JM. Tulungan ko sa aking mga kaya. Yes. Hindi kailangan ng pera. O kung may pera naman kayo, hindi bawal. Basta, alam nyo na kapag may makikita kayong baliw ng palaboy-laboy ay Tulungan. o bukod sa tulungan, ano pa? Kausap. Huwag Abusuhin. yes, huwag abusuhin at Bigyan ng pagkain. totoo ba yan? Yes! Totoo ba yan, class? Yes. Okay, inaasahan ko sa inyo na kapag kayo ay makakita ng pobreng baliw o yung mga palaboy-laboy sa daan kahit hindi baliw, sila ay tutulungan at Huwag huwag abusuhin. Okay. Next. Ano kaya yung aral na mapupulot natin sa kabanata class? Tyron? Magbigay ng respeto sa bawat tao. Ano pa? Tama? Ma'am, maging mapagmataas. Huwag maging mapagmataas. Ano pa, Nicole? Ma'am, huwag ibase sa kaharian ng tao yung pagrespeto sa kanya kasi dapat mataas ka or mababa, hindi kailangan mo mag-respeto ka. Okay, tama. Ano pa? Meron pa ba? Wala na bang ibang kamay? Romy? Romy? Tinitsa? Okay, tama ba, class? Yes! Palakpakan natin si Romy! Dapat ay pantay-pantay ang tingin natin sa bawat isa. Dahil tayo ay pantay-pantay na ginawa ng Diyos. Okay, meron pa pala. Balikan natin ang Alperes at ang kanyang paraluman. Sino yung paraluman ng Alperes? Okay, balikan natin yun. Babalitarin natin yung sitwasyon. Kung kayo ang Alperes at asawa nyo yung mabaho at pangit manamit na Doña Consolacion, ano yung gagawin ninyo para mapabuti yung kalagayan ng Doña? Boys, muna pala. Ako yung Alperes. O, JD, ano yung gagawin mo? Tutulungan niyo siya maging malinis sa katawan. Ano pa? Ano pa? Tayo? Bibigay ko pa rin siya ng respeto kahit ano ang kanya. Kanya? Kanya. Okay, tama. Ano pa? MJ, tayo. Tutulungan siya maging malinis. Tutulungan mag-linis. Ano pa? O, bukod sa paglilinis sa katawan, ano pa ba? Ang maaari na may tulong sa kanya. Prince, Pagsasabihan, ma'am, kasi yung ano niya, ugalay. pagsasabihan na Na ayusin na. ugali, ma'am. Okay, tama. Ano pa? Meron pa ba? Wala na. April, may sinasabi ka?